Good morning guys. Ayan, grocery day namin ngayon. Kasama ko yung dalawang bata. Pero si Jonas, may tournament siya sa face-to-face. Lalaro siya kaya samahan lang niya kami tapos drop off namin siya sa may train station. Kasi alas 12 yung laban niya. Anong oras na? 9:30. Si Jermaine. Suot na yung cup niya. Galing Pinas. Yan Pinas, di ba? Yung blue asan? Bulaklakin. Ayan, superstore na kami. Ito yung magkuya. Kapal pa ng suot ko, plus 5 lang pala ngayon. Hindi naman pala ganun kalamig. Sana bukas na maganda weather kasi bukas kami pupunta sa Sulait. Kuha lang si Jermaine ng cart. Peppers. Ito usually kinukuha kong pepper. Yung 4 in a bag. Kasi ayun, naka-sale pati siya ngayon. $4. Usually $5 to. Nako. Asparagus. Pamahal ng pamahal. $7.49 na pound na. Oh, small. Yan ka pala. Ano, nakita ka? Kuha nga anak ng cauliflower. Tsaka broccoli. Kuha rin tayong saging. Sarap kaya yung pakwa na yan. $5.99. Saging. Konti lang usually pag saging kasi si Habi lang mostly kumakain. Ayun dalawa. Si Jermaine and si Jonas. Spinach. $3. May chestnut sila. Yan, ang hirap kasi nito iluto matrabaho. Pero masarap to pagka na-roast ng maayos. Na-miss ko kumain ng lumpiang sariwa. Baka bili nga kahit na since hindi na ako nakakapagluto-luto ng mga order. Kaya tagal na. Dati lagi kasi may order nito. Wala yung isang yam. Alam mo, kuha na tayo nito kasi magpapasko. Magkakaubusan. Pang dessert sa Pasko at saka sa New Year. Magawa ng Graham. Tagal-tagal na namin hindi nakagawa. Ito malakas kumain ng Graham. Na-condense nga kuha ka.
Ako na nga. Dalawa, 550. Apat na. Tapos pan ko. Kabado. Makapuno. Makapuno para sa kasaba. Sarap kasaba. Ano na? Candy, forget mo. Candy na? Pangalan, forget. Forget. Forgot. Kulit ito dalawa na to eh. Harutan ng harutan. Let's go. Ito nga nakapaabot. Hirap ng malit eh, na. Abot ko naman kaya alam, nakastack. Asa yung stop pump. Nakastack up eh. Uy. Pang almusal. Ilan? Isa lang? Isa lang. May isa pa tayo sa bahay. Pang stock up lang. Pwede kakain pa ba? Oyster. Siyempre. Hindi mawawala ang oyster sauce. Koleksyon. May binili ka, di ba? Meron doon maple flavored. Maple? Ayoko ng maple. Yung dati masarap, yung nabibili natin sa TNT, yung teriyaki. Ah, wala na ngayon. Ito yung pata, oyster. Pwede mawala ang aking oyster. Naklapit. Dalawa. Madalas na uubos tong malaki eh. 6.99 eh. Yung maliit kasi 4. Naka-sale pa. Kaya tayo. Ayan ko, may sesame oil pa ako. Gochujang. Let's go na. Ayun siya eh. Kala ko nawawala ka pa eh. Hindi mahanap. Ba't naging 3? Dalawa lang sabi ko ah. May skonyelo. Hindi. Saan? Baksilog. Parang masarap yun magano eh. Ano to? Baksilog. Sopas. Baksilog. Hindi mo kailangan i-bap nun eh. Yan sa Jesus. Sige na, doon na. Mabagal tiga ko tulak namin ang cart eh. Ngayon na nga lang ulit sumama to ng grocery eh. Si Jonas daw magbabayad. Joke. Kailan? Kailan kita hiningian, ha? Hindi nga ako humihingi So, sa'yo. parang isang beses lang ito nagbayad ng grocery. Oo. Isang beses. Doon tayo sa dairy. Ay, kupla ako sausage. Sige na muna kayo doon. Kuha kayo ng yogurt. Ay, itlog. Itlog pala. Tsaka yogurt. Sunod ako dyan. Kumuha ako ng soft taco shell. Fish taco kami. This coming week. Ngayon, bayad na. Puno na. Pinatakbo ko lang si Jermaine kumuha ng cilantro. Hanap ka naman. Ayan ako. Ako ka itlog, ano?
Okay lang, bag lang yun. Bukas ba yung pinaka ano? Box lang na. Ay, akin na, palitan ko. Yan. Kain muna kami. After nito sa meat shop na kami. Kasi lalarga na rin to. Si Jonas. Alam mo, ano yun, nakaganap pa oh. Ano yan, sponsored lisod na lahat yung galing Japan. Pati bag. Ay, hindi, bag pala sa Pinas. Sa Pinas pala yung bag. Let's go. Happy holiday. Ayun yung dalawa umu-order na ng pagkain. Dapat tinugaw mo yung kay daddy mo. Ito sa bag. Ayan siya ng chicken burger. Ganda ng ano darap. Hindi ko lang po ano yung... Ay, isa yan namin. Yan. Kain tayo. Burger steak. Christmas na yung mga lalagyan na naman ng Jollibee. Ganda. Ano sa inyo? Chicken? What? Chicken? Burger steak? Burger steak din. Ikaw din? Wala ng chicken. Masarap ang chicken sa ano? Kinjo. Yung walang sauce. Plain lang. Magkano lang yun? 150. 150 isa ha? Hindi lang isa yung sauce na lang. Oo, mas marami. Ano ko isa? Sardinia na lang. Yun no, bahay na kami. Dalawa na lang kami ni Jermaine ang umuwi kasi nga si Jonas. Dumiretso na sa tournament, baka gabi na matapos yun. Tapos in case manalo siya, makapasok sa top 8 ba? May panibagong game sila bukas, Saturday. So, sabi niya kapag nanalo doon, kung mananalo siya ng first place ha, $2,000 daw ang prize. Tapos lalaban siya sa US kung mananalo. Eh, ang participant tata is 100 plus. Kaya ano siya eh. Sa Magic Cards yun, kaya tuwan-tuwa. Gusto niyang ano eh. Siyempre, nag-practice siya ng alos 1 week ata or mahigit pa. Naglalaro siya online. Yun lang naman libangan ng batang yun. Tapos, eto. Nilatag ko na yung mga pinamili. Hindi na kami dumaan ng Seafood City. So, Superstore lang at saka meat shop. Kasi nga kumain na ng Jollibee dahil gusto kumain ni Jonas bago pumunta sa tournament. Ganda ng weather ngayon. Maaraw. Kahapon malamig. So ang weird ng weather. Ayan, trick na trick yung araw. Nakababa lang yung blinds kaya ano. Plus 10 nga lang sa labas eh. Pero gusto ng mga halaman niya at least maarawan. Pati dito maabot yung sikat ng araw sa jade plant. Ito, ang tagal na nito. Natutuwa ako sa tataba ng tangkay niya. So, yan. Ito na pala yung napamili namin. Tinanggal ko na sa mga bag. Tinupi ko na rin yung mga eco bag na ginamit namin. So, ayan. Kung nagpunta ako ng Seafood City, malamang mas marami pa. Kaya iniwasan ko na rin eh. Kasi halos nandito naman yung mga kailangan. Walang patatas, kamatis, eto avocado, pahihinugin ko pa yan. Kasi mahilig si Habi sa avocado smoothie. Tapos, bacon, tsaka sausage sa ilalim. Tapos ito, na-miss ko nga yung gumawa ng ng fresh lumpia. So, pag niluto ko ito, pakita ko sa inyo paano siya ginagawa. Tsaka kamote. Singkamas, kamote, cucumber, broccoli, green onion, cilantro para sa sa fish taco. Masarap sa mga taco yung maraming cilantro. Tapos isa lang yung green pepper na binili ko. Tapos red pepper isang balot, mushroom, carrots, talong. Wala masyadong maganda kaya dalawa lang kinuha ko. Tapos cauliflower, ay saging na sabi ko ba? Ito mangga ganda, lalaki, naka to. 1 something. Minsan kasi mahal to eh. Pero ang ganda ng size niya. Kaya kumuha ako. Sarap sa bagoong. Kasi maniba na. Tapos luya, cabbage, garlic,
ang tawag mo nito, sayote. Romaine lettuce. Tapos spinach. Siyempre, weekend ngayon. Hindi pala, pa-weekend pa lang. Day, nanonood ng movie. So, bumili ko ito is honey butter. Si Jermaine naman, ito raw yung kanya. Bulgogi. Tapos, pan ko na breadcrumbs, cornstarch, oil. Tapos, yan, evap. Tapos, gata, thick and cream. Ito pala yung ginagamit ko sa ano. Instead ng Nestle cream, ito ginagamit ko yung thick and cream. Masarap yung pagkakaano ito eh. Yung pagkalinamnam niya at saka yung, ano ba ito, yung thickness. Tapos, makapuno, chicken cubes, chicken powder. Naglalagay ako nito, chicken powder, kapag wala akong concentrate. Meron kasi akong chicken concentrate. Pag nagmamarinate ako ng manok, mas mabilis kumagat ang lasa. Pag wala nun, ito yung pampalit ko. Tapos, spam. Spam na tocino. Condense. Patong condense na to eh. Stock up na. Kasi pag Pasko, alam niyo naman, December, kabisihan yan. Halos nauubos to. Yan, yung thick cream at saka ito. Tapos, tomato paste. Parmesan. Oyster sauce. Tapos, malagkit. Tsaka brown sugar. Mga pang merienda. Ginataang mais. Yan. Tagal ko hindi nagluto, ginataang munggo. Miss ko din yun. Baka this weekend makagawa. Kasi hindi na masyadong bet yung mga ganun eh. Ako lang ang mahilig sa ganun. Yan, palabok noodles. Spaghettini. Ito mga stock up lang. Para pagka biglang gusto mo magpasta. Ito yung soft taco shell. Tapos yogurt tsaka itlog. Tapos tatry namin itong Calrose na itong brand na to. Butan. Butan ba yan? Baka sakaling masarap. Tapos ito yung meat. Actually itong meat 10 pounds tong chicken thigh, boneless, skin on. Tapos, kasi nag-request si Habi ng oxtail. Ang tagal na kasi namin, taon na ata, na hindi ako nagluluto ng oxtail. Since na siya ng high blood noon. Ngayon nag-normalize na halos lahat ng niya. Try naman daw. Sabi ko, sige, why not? Once in a while lang naman. Pero baka 3 lutuan to. Laki eh. Ilan lang naman kaming kakain. Tapos, back ribs. Bumili ko ng pork back ribs. Red finger. Ang laki. 40 ata to. Ilang pounds din yan. Pero 3 lutuan ko to. Tsaka boneless na shank. Beef shank. Tapos pork butt. Yan lang. Yung isda, baka dito lang bumili. Usually basa fillet lang naman. Meron pa ako rito. So, po-portion ko na to. Ligpit portion. Pahinga muna. Bago maglinis. Ayan na siya. Nakauwi na. Late na nakauwi dahil galing pa na yan. Nagpa-blood works pa. Tsaka molecular genetic something. Pagod na. Para sa yata yun? Prostate ba? Cancer. Advance Kasi dito pag 50 na talaga inaano yun eh. Wala akong 50 Di pa. Pero malapit na. Nakita ng doktor, sabi niya, pwede na, sabi niya, para daw matest. Which is okay para malaman naman. Bilis mo lang din eh, no? Wala masyadong tao. Mainam din doon sa na yun eh, West Wind eh. Puro Pilipino pa yung mga O, di ba doon tayo dati? lag. Puro sila pa rin. Gutom na ako. Gutom na. Hindi naman sinabi Nina. ni Doc Chetty na huwag kang kumain ng ngayon. Wala naman sinabi eh, fasting eh. Hindi. Tinatanong kasi kung kailan yung last na makikain mo. Gagawin lang naman pag may fasting eh. Pero kinuhanan ka pa rin. Ha? Kinuhanan ka pa rin. Kinuha na 10 o'clock pa. Kumain, di ba? 9:30 pa nga lang. Di ba 12? Di ka kumain ng 12? Di ba nag-bake? Sakto lang. Tubig. And a night shift outside another. Following doctors, talking to patients,
and tracking their wait times. Getting an up-close look at an emergency care system in crisis. It's early morning. PEI's hospital with the longest wait is 5 hours and 19 minutes, and it just goes up from there, all the way to 13 hours and 3 minutes. Yan, That's na-experience Quebec's namin longest yan. Waiting time sa Oo, emergency. na-experience ko rin yan. eh. damage. Pero ito yung 8 hours and 22 minutes. pinakamatagal What does talaga. that length of time mean to you? It's a number I hate now. Nakakaiyak yung ano na yun. No? Nalungkot ako dyan eh. And it's 8 hours and 22 minutes. Na-touch sa ano eh. Kasi na-experience mo eh. Tagal In naman February last year, 16-year-old Finley Vanderwerken had severe abdominal pain. His parents, Hazel and GJ, rushed him to the nearest emergency room in Oakville, Ontario. I was so scared. I was just full of fear and wanting for me to get seen immediately. Finley was triaged at level 2 on the Canadian Triage and Acuity Scale. Yes, His urgent case and was urgent. emergent. Guidelines say he should be Emergency. seen by a physician within 15 minutes. Kaso dami ng pasyente, di ba? He waited for hours. I had to go up several times to the nurse's desk and ask for them to come and see Finlay. He was having problems breathing and he was in so much pain, he was crying out. Hospital records show every time Finley's vitals were taken, his oxygen saturation kept dropping. 8 hours and 22 minutes after he arrived, Finley finally saw a doctor. Then everything changed. Tagal, 8 hours. There were lots of people involved. The doctor knew at that point that something was wrong and action had to be taken. By then, Finley had sepsis, his body's reaction to pneumonia. He went into cardiac arrest. His organs began to fail. You want your kid to be the miracle kid. Ask him, Sobrang tagal na waiting. Is there a chance of a miracle? It wasn't. Oo, ano mo yung There's bata. small comfort in us knowing that we tell our kids we love them. And do, I don't know which of them is going to have a devastating diagnosis. I don't know which of them is going to get called in 5 minutes. Worse, Ayun o. Tapos na manood ng Marketplace Ano eh, no? sa emergency. Sobrang tagal na ng waiting. Totoo yan. Totoo nangyayari dito sa Canada. Na-experience. Ano yun, di ba? Sa Ontario. So, mas okay pa pala dito sa Calgary kahit pa paano. Doon, meron nag-antay 36 hours Kailan na. naman tayo nakapunta ng emergency is... 2 years ago. 2 years ago nga, di ba? Still, di ba? Yung actually, nung tinakbo nga nila ako sa emergency sa ano eh, sa Airdrie na. Ano yun? Urgent care. Hindi talaga siya Hindi talaga siya hospital. Kasi yun ang isip ko, kung pupunta tayo emergency, abutin ng siyam-siyam, medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya parang, kasi nga di ba meron siyang high blood pressure. Inisip ko baka mamaya inaatake na o ang hirap pagpipila ka sa Magaling din yung doktor doon sa Emergency. urgent care. Sa emergency, kung hindi ka malala, hindi ka nila muna unahin lang yung pinakamalala. Kaso syempre, kung mamaya sumasakit ang ulo mo, akala mo simpleng sakit ng ulo lang, yung pala. Ikaw yung aneurysm na, yung kung nakaranas nung emergency doon sa gallbladder niya. 10 hours. Kasi ang tagal namin doon. Pumasok kami ng anong oras doon? 6 Hapon. ng... 6 ng gabi. 6 ng gabi. Tapos 6 ng umaga na. Doon pa rin kami. Pucha, 10 hours. Pero yung 10 hours na yun, doon nalaman na isa-surgery ako. Emergency surgery. Pero after pa nun, nagantay pa ako ng another 5 more. hours siya. Gabi na ako na surgery. Ayaw nga, wala na. Tulog na ako nun. Hindi na ako Nagantay pa ako ng more than 12 hours bago ako ma-surgery. Pinauwi niya na ako nun. Sobrang pagod ko na rin. Kasi nasa labas siya eh. So habang nag-aantay sa akin, malaman ko anong balita. Doon sa yung nasa emergency ako, doon ko nakita yung pangit na sistema. Actually, nag-aaway na sila doon sa labas. May dumating na lasing na may hiwa. Nagwawala siya. Kasi siya, yung native. Sabi niya, dapat ako una, ganyan. Nagwawala siya. Tapos merong Chinese na matanda na tinabig niya kasi daw
ano raw, wala naman daw dapat ipunta doon sa emergency. Bakit nando doon? May masakit doon sa Maranda. Hindi niya maintindihan. Hindi magkaintindihan. Tapos may mga madalit sabi, pag nandoon ka at naghihintay ka ng 10 hours, makikita mo lahat ng samot-sari na Siyempre, emergency. sama-sama na yung init ng ulo ng tao noon. Yung mga May nararamdaman nakapila. na, di ba? May nagto-throw up na doon sa sahig. May hinimatay na nga doon, bumagsak na lang bigla, di ba? Hindi nila ano yun, 2-3 years ago. Sa dami nga kasi, sa sobrang dami, hindi naman lahat na titignan. Siyempre, hindi mo naman masasabi sa itsura lang kung ano. Gaya ko, itsura ko, nung time na sinugod ako, hindi mo isipin na Sabi sa'yo ng doktor? Buti hindi sumasakit ng para sa sabog ng araw yung gallbladder niya. kasi yung sobrang laki ng sinlaki yung gallbladder ko, yung buto, parang si buto ng abukado. Kaya nga nagulat yung doktor na natiis ko raw yung ganong sakit. Siyempre, kung sa itsura ka titingin, ito, unahin ko Pero to kasi wala mukhang malala. sumasakit sa'yo no? Wala, nung araw, that day lang, na parang May sumundot lang, parang... sabi ko parang tumatagos sa likod na parang kang sinisikmura. Ah. Kala ko acid reflux, di ko pinansin. Ayun, kagaya nung napanood natin doon sa CBC, masakit din yung tiyan ng bata. Umabot ng 8 hours. Waiting. 8 and a half. Yung pala, Level 2 na pala yun. sepsis na. Hindi sinabi kung no? Pero Pero malamang alam ko, mga appendicitis yun. Baka gallbladder appendix yun na Ayan, pumutok. Eh, pumutok. nalaso na yung katawan ng Nalason yung bata Kung baga ma-avoid din kung sana natignan ka agad. Natignan. Kaso ang problema kasi ngayon, kulang sa staff ang Understaff yung mga hospital. hospital. Dito na lang sa Calgary, kangina ba yun? Parang narinig ko sa radyo may protest na gagawin yung mga nurses. Oo, Kasi nga, natin PN, mga nurses. Underpaid daw sila. Underpaid, understaff. Understaff. Actually, nandun lang sa nung nasa emergency ako noon may doktor. 3 doktor lang sila sa dami ng pasyente na yun. Sabi niya, this is my last day, ganyan. Sabi niya doon sa kwentuhan niyang pasyente, why? Sabi niya, better opportunity. Mag-move siya pa US. May mga ganun talaga Kasi mas malaki ang mas sahod. malaki yung sahod. Malaki yung sahod, malaking opportunity. Siyempre, minsan yung mga nag-aaral ng ilang taon, gumastos ng magkano. Gusto rin makabawi ng mga yun, gusto rin syempre. kumita ng malaki. Pagdating dito, understaff ka na nga. Stress out ka dito. Burnout ka. Dami nga raw maalis ng mga doctor o nurses sa dahil sobrang burnout na sa trabaho. Sobrang burnout sa trabaho. Tapos, ayun nga, sabi nga nung doon sa staff ng emergency, tsaka sabi nila, dapat yung mga ibang emergency, kagaya ko na lang, nung nandun nga ako, may nahiwa dito lang. Diba? Parang hindi na pang emergency yun Parang Pwede siguro, sa mga walk-in yun. walk-in clinic, ganyan, or urgent care. Pero Urgent sa care. emergency, dadagdag ka kasi may mga dinadala ng ambulansya Oo. 'Di ba? Dapat alam nila yung yung i-assess kaagad nila. Sa bagay, na-assess din naman nila, kaya lang. Sobrang kulang nga ng staff. Hindi Sobrang ma-assess kulang lahat. talaga ng staff. Nag-aano nga sila ng volunteer dito sa may Kela Jonas yun, yung may mga volunteer na pag maganda yung performance mo, i-absorb ka nila. Pero volunteer. Anong klaseng yun? Siyempre, Siyempre, ano may pa rin, priority para rin ka yun. lang tumaya sa loto, no? Kung manalo ka, di makakakuha ka ng trabaho, parang ganun. Sana maayos yung sistema kasi talagang daming kawawa. Daming inaabot na dun sa emergency. Iba naka-wheelchair. Doon talagang yung pakiramdam ko pag pupunta ako ng ospital, it's either natatakot ako, kagaya kanina, nagpakuha ako ng dugo. Parang kinakabahan ako, ano ba itong molecular na to? Baka mamaya kung ano na... Kinuha na nga siya molecular Kinuha nila ako genetic. ng mga dugo na... 5 para tube daw yung kinuha sa kanya. Sa cancer yata yun or what. So, medyo kinakabahan ako. Pero at the same time, nalulungkot ako kasi may mga bata na kinukuha lang din ng dugo. Mas mahirap yun, Iyak di na ba? iyak, ganyan. Nakakaawa. Kaya depressing yung yung site ng hospital para sa Isipin mo akin. na lang yung magtatrabaho na exhausted na sa katatrabaho, di ba? Tapos nandun ka. Tapos kahit gusto mong gawin lahat ng mabilis, hindi mo magawa kasi kulang kayo, di ba? At then dun sa sa pinapanood namin sa CBC Marketplace. Inano nila yung yung secretary Sa ng Minister, health. Health Minister of Health pala, secretary sa Pilipinas naman. So kinausap nila yung ini-interview nila. Hindi sila hindi Isa ka nakausap.
Di sila kinakausap, CBC na yun, tapos pagdating do sa parliament, hindi pumasok para lang makaiwas do sa ano nila, Hirap ng sa ganun. interview. Parang ayaw niya mako-corner. Alam na. Alam na kung anong partido yun. Yung mga nakaupo, syempre. Sana lang magkaroon ng ano. Kasi sayang, ang ganda ng Canada, libre. Pero kung ganun nga naman katagal, ang hirap. Tsaka kawawa yung ano, yung mga talagang may sakit. Yung mga nangangailangan talaga. Mga Kami, kailangan. kahit papano, baga swerte na nandito kasi may libre kayo ng mga blood works, mga ano. Ang problema yung pagdating sa emergency. Emergency ang problema talaga. Tsaka yung mga surgery, waiting time na Gaya lang sa gallbladder ko nga, halos 12 hours pa ako nagantay nun. yun yung mga yun yung mga simpleng surgery na pag hindi na surgery sumabog, ikamamatay nung Delikado. pasyente. Kagaya na alam sa appendicitis na yun. Diba? Pag sumabog yun, kumbaga simple lang, tatanggalin lang yun, diba? Pag nalaso ng katawan, Pag nalaso na, wala na. Gaya nung bata, di ba? Kawawa. Sepsis na. Na kung tutusin ko, na-check agad siya ng mas maaga, baka possible na nakasurvive pa yung bata. Nakaka-survive talaga siya. Kasi, Bukod sa bata, malakas yung katawan. uh, Nalason eh. Hindi nila na-diagnose kagad. Walang tumingin kahit isang doktor. dami eh. Kaya kanina, oh my gosh, yung isa nakalabas 10 hours after. Endgame nila, nag-file sila ng lawsuit doon sa sa hospital at staff nung Ewan natin kung ano mangyayari sa mga ganun. Ang mahirap yun. Parang sinabi mo, libre ka kaya sa Canada. Kaya lang, mahirap. Pero ganun pa man, may mga perks pa rin na masasabi kagaya nga ng mga blood works, mga MRI, CT MRI, scan, mga ganun. lahat yan libre. Kung makakahanap ka ng ng pangalan ng family doctor, napakahirap din daw maghanap ngayon ng family doctor. Kaya nga din kayo makalipat eh. Kasi plan namin sana lumipat ng family doctor kasi ang layo. Nasimula namin ng north to west. Pero, Tagay na. kasi minsan, kailangan mo pa-check hindi siya available. A month after pa yung availability. Kaya minsan ginagawa ko pag emergency na kailangan ko o may nararamdaman, sasabihin ko doon sa clinic o kahit ibang doktor, okay lang. Meron kasi iba gusto nila talagang yung family doctor. Pero dahil nga minsan may record naman nila, nakalagay naman doon. So pagka gano'n, sasabi ko, ano na lang, kahit ibang doktor na yung mag-check. Para na sa ganun eh. Ikaw yung maglo-look after sa sarili mo talaga. Oo. Pag may nararamdaman ka, pa-check ka kaagad. Tapos kung as much as possible na hindi mo naman kailangan pumunta ng emergency, mag-family doctor ka muna, urgent care. Para kahit pa paano hindi ka malakadagdag doon sa pila. Number one, sa akin para sa akin, yung number one solution dyan, ibigay nila yung gusto ng mga natin, mga healthcare, Yung dagdag sahod, Dagdag sahod. dagdag tao. dagdag ng tao. Kasi naramdaman mo yun yung pagod, imbis na dalawa kayo isa ka lang gagawa. Usually pa ng naman diba? 12 hours na shift shift. yan. Mm. Just imagine yung pagod nun kung gaano karami wala kang hinto. Kung marami sila doon, sa Pilipinas, pagpasok mo pala, compare ko yun nung napunta ako sa Dinala ko yun sa emergency sa Pinas, dami diba? kagad. Yung nandun pa lang sa may emergency, dalawa yung naglilista pa lang ng pangalan. Pagdating bago sa doktor, merong 3 uli. BP, height, lahat ng mga vitals mo, kukunin na kagad. Yun nga lang, pagtapos nun, antas ng bill mo. Yun lang, kasi Yun nga ang may kaibahan, bayad. kasi may bayad. Kaya maraming staff. Aside pa nga pala doon sa mga ganun, di ba nga, syempre, sobrang haba ng pila, sobrang tagal nang iniintay nila dito sa Canada. Yung iba, umuwi na lang. Kasi, Hindi na makapag-antay. Hindi na nila maantay, ganun. Yung isa nga umuwi siya. Na-interview pa siya, di ba? Na-interview pa siya nung reporter umuwi siya. The next day, inanon na siya. Dinala uli Nag-meet siya. Kasi sumabog na yung appendicitis. Yung appendix nga. Buti na kakaabot pa siya. Kung hindi, delikado. Ayun, ganun na naman. Kagaya sa bata. Ay, nako, ganyan talaga. Yung mga problema na mahirap solusyonan. Mahirap. Pero syempre, pinagdadasal namin na maging maayos. Alam mo, magiging maayos din naman yun. Pag Kasi nagkaroon ng pagbabago sa gobyerno natin, na baka Siyempre, nag-ano ka na lang na hindi naman natin masasabi kung sino makakaupo dyan or kung sino man yung maupo, sana maging maayos. Diba? Mag-hope ng leader na maayos. Tsaka uunahin ng tao. Kasi dumadagdag pa din yung immigration natin Pasukan, ganyan, yung mga estudyante. Siyempre,
dumadagdag yun sa mga, Dumadami pasyente, Pasyente, kulang tao. ay nako. Pero, ganun pa man, sana nga ba? Ayos yung mga ganun. Sabi ko nga, hindi naman natin kaya ang saklawan Hindi yung mo mga kaya sa kalawan yun. Ang ano lang doon is pagdasal na maging maayos at magkaroon ng maayos na leader. Hindi lang naman dito, para sa lahat din. Hindi lang naman yun ang problema eh. Hindi lang naman yun ang problema ng Canada ngayon eh. May mga iba Mas pang marami mas pa. marami at mas malaki pang problema. Masyado Pero ng ano yan. nakakaano kasi sa mga vulnerable ng Canada, lalo na yung mga bata matanda. Yan yung mga ano eh, usually kailangan talaga ng attention pagdating sa mga emergency. Tsaka yung mga na-aksidente. Yun. Ay, nako. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin kasi nga minsan yung frustration mo habang nanonood. Tsaka naalala mo yung ano eh, pinagdaanan mo rin kagaya namin nga. Nakailang beses kami takbo sa emergency. Lalo na yung sa akin yung vertigo. Hindi mo alam ako. Na-experience mo talaga eh. Parang umiikot yung mundo mo eh. Ay na. Buti na nga lang urgent care yun. Mabilis pa, di ba? Ay na. So yun na naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig lagi sa amin. Ingat kayo lagi. See you the next vlog. Bye.